May panibagong ebidensya at testigong mag-uugnay kay Davao City Repeñor Paulo Duterte, bayaw nitong si Mans Carpio at former Customs Chief Nicanor Faeldon sa pagpasok ng droga sa bansa. Inihayag ito ni former Senator Antonio Trillanes Chafaf sa programang Easy Lang sa Abante Radio kaugnay ng isinampa niyang kaso laban sa mga nabanggit. Ayon kay Trillanes, mababaw na dahilan ang pamumulitika para muli niyang buhayin ang isyu ng droga at kasuhan sila dahil nasaksihan na niya sa Senado kung paano niya naiugnay kina Duterte ang pag-import ng bawal na gamot. May mga panibagong ebidensya at mga testigo at saka mga documentary evidence. Ano po itong mga kaso na ito? Hindi nila malulusutan kasi noon pa lang natumbok na namin eh. Kaso talagang sila yung nakapwesto, ginawa nila ang lahat para masiguradong ma-whitewash yung investigation, wika niya. Dagdag pa ni Trillanes, nagsumbong kasi ang karibal ng nagsusupply ng droga sa bansa. Dahil napalitan sila ng maupo na ang mga Duterte. Ayon pa sa dating senador, si Faeldon ang Customs Commissioner nang maipuslit ang mga droga ngunit inilipat lamang daw ito sa Bureau of Corrections bilang parusa. Kahapon po, ako po ay nag-file ng drug smuggling case laban kina Pulong Duterte, Mans Carpio, Nicanor Faeldon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. No? Ito ay tungkol sa 6.4 billion pesos shabu shipment na nakumpiska at nahuli noong 2017. No? Ito po ay inimbestigahan namin sa Senado noong 2017 din at I was able to establish a link ng lahat ng mga personalidad noon dito po sa drug smuggling syndicate nila Pulong Duterte at Mans Carpio. Lahat po yan, nasa YouTube po yan kung makikita nyo yung video na yan. So, ito po ay solid na kaso. Marami po tayong testigo at ebidensyang nakalap. At ngayon po ay final natin ito ngayon kasi noong pong panahon nila Duterte, sinubukan nilang pagtakpan ito. Opo. Ngayon po, nakakita tayo ng pagkakataon na ma-file ito, hoping na patas na ngayon ang hudikatura. Opo. Ano pong pagkakaiba, Senator, yung ipepresente ho nating mga ebidensya ngayon compared doon sa naipakita ho natin na ebidensya during 2017 kung saan nagkaroon pa po tayo ng Senate hearing, Senator? Marami po, no? Nadagdagan po tayo ng ilang mga testigo, tapos yung mga documentary evidence relating to the drugs na na-recover nung na-raid, no? Kasi ganito po yan. Tatandaan po natin, merong 600 kilos na shabu na nakumpiska, no? Na-raid sa isang warehouse sa Valenzuela. Ngayon, ang halaga nito, 6.4 billion. Ang tanong dito, kanino galing ito? Sino ang drug lord nito? Okay. Na-trace ito ay napuslit sa customs. Nilagay po nila ito sa green lane, yung express lane, na hindi ini-x-ray at hindi tine-check, no? So talagang suwabe ang labas. So dun sa hearing na yon, lumabas na talagang nagmaniobra itong Davao Group na ito para masiguradong makapasok at mapuslit palabas itong mga shabu. Ngayon, sa kamalasan nila, yung rival na triad ng neto ni Charlie Tan dun sa China ay tinimbrehan yung Philippine authorities kasi natanggalan na sila ng negosyo nung naupo si Duterte, na-control na nila yung illegal drug trade. So tinimbrehan nila ngayon doon para masabutahin yung shipment na yon, pero nakalabas na, nasa Valenzuela warehouse na. Kaya doon na huli ito. Ngayon tatandaan lang natin, kung itong si Duterte ay totoong galit na galit sa illegal na droga, sinong drug lord ang magsasapalaran na ipasok ito sa customs, no? Di ba? Napaka-obvious na ito, napakatanga ng drug lord na 'yon.
alam mo nga galit na galit daw, ano, yung presidente ng Pilipinas sa illegal drugs, padadaanin mo pa yung shipment mo doon. Sa ano mismo? Sa ports natin. Hindi ito pinagsak lang sa kung saang beach sa Luzon. Hindi, talagang diretso sa front door. Ngayon, di ba, hindi man lang itong si Duterte, kung talagang galit na galit siya sa illegal na droga, bakit hindi niya to pinarusahan si Paildon na nagpuslit nito? Anong ginawa niya? Nilipat sa Bureau of Customs ay sa Bureau of Corrections na kung saan gumawa na naman ng panibagong skandalo, yung Good Conduct Time Allowance, na kung saan maraming mga Chinese drug lords ang nakalabas. So, but that's another story. So, hindi niya pinarusahan itong mga ito. Tapos, hindi man lang inutusan yung pulis at PDEA na sabihin, hanapin nyo yung drug lord na nagpasok niyan kasi talagang para sang sinampal nun eh. Wala po, ni isang pangalan, wala silang sinabi kung sino yun. Pero nakita namin sa investigasyon po yun. Maalala ko, Senator, noong 2017 habang nagsasagawa tayo ng hearing noon, isa sa mga contention po ninyo is that etong sina Congressman Paulo Duterte at etong si Attorney Manscarpio ay parang bahagi po ng triad, connection po ng mga illegal drugs triad from China at dito sa Pilipinas. So after all these years, na-establish natin, I believe, yung connection po nito dun sa nababanggit po natin kanina na may triad connection pa mula noong 2017 doon sa billion peso shipment ng Cebu, Senator. Na-establish na po yan. Even nung nasa Davao pa, itong si Michael Yang, si Charlie Tan, si Pulong, they belong to the triad, no? Ngayon, may testigo rin tayo dyan. In fact, sinabi ni Arturo Las Cañas, ganun yun, ano? Talagang yun yung katotohanan. Tapos dito, di ba, kung maalala ninyo, nung tinatanong ko yan si Pulong Duterte sa Senate investigation, sinasabi ko, ikaw ay isang miyembro ng triad at ang ebidensya ko dyan ay yung triad tattoo na nasa likod mo. Ngayon, you can prove me wrong, sabi ko, kung ipapakita mo yan. Ngayon, sinabi ko, hindi ko naman sinasabing maggubad ka rito sa plenaryo, kung hindi pumunta ka sa isang kwarto sa Senado, sasamahan ka lang nung Sergeant at Arms, pipicturean yan lang yung likod mo. Papayag ka ba? Sabi niya, no way. Okay? Doon maliwanag yon. Dapat, doon sa mga nakakapanood nun, napakasimple nun. Pwede mong ipahiya itong si Trillanes, ora mismo. Kung, sige, pakita ko. Di ba? Kaso, hindi niya ginawa. Tapos, pinagtakpan pa nung chairman dati ng Blue Ribbon Committee, itong si Senator Gordon, kasi magkakampi pa sila ng mga panahon na yon. Kaya yun po yung nangyari nun. Okay. Ano pong ina-expect ko natin na magiging tugon po dito ng Korte, Senator, with the presentation, nababanggit po ninyo kanina, presentation ng bagong evidence mula pa doon sa isinagawa nating hearing noong 2017, Senator? Ang in-expect po natin sa DOJ ay mag-conduct ng preliminary investigation, bibigyan sila ng pagkakataon nung magbigay yung kanilang side. Sige. After nun, ito po ay isasampa sa korte, may issuean po sila ng warrant. At non-bailable po itong kaso na to, Kasi yan. Ngayon, ito lang po, idagdag ko lang po sa inyo, circle niya, na sila yung nagpo-protect ng kartel ni Michael Yang. No? Michael Yang. Tapos nung nagpresidente na siya, ito ngayong si Michael Yang ay minonopolize na yung drug trade under the protection of Duterte. Kasi kung maalala ninyo, ang una nilang ginawa, ni-raid nila yung mga Cebu laboratory, pinaguhuli, kasi kompetensya yun sa supply. Nung nasira na yung mga Cebu laboratory all over the country, ito na, ini-import na nila ng tonelada. Ganun po ang naging modus. Ngayon, nung itong si Colonel Acerto, na, Colonel Drug Enforcement Group ng PNP, nung na-receive niya yung information na si Michael Yang ay drug lord, gumawa siya ng report at pinasa niya sa Malacanang. Ngayon, nakita nila Duterte itong report na to, anong ginawa sa kanya? Binaliktad siya, kinasuhan siya, at pinapapatay siya publicly. No? Walang kadahilanan. So, kung totoong galit siya sa illegal na droga, dapat, kahit kaibigan mo yan, kung sino man yan,
kukulong mo. Ang ginawa ni Duterte, inarbor niya. Ginawa pa nga niyang economic advisor ito, si Michael Yang, para mabigyan ng sinyales lahat ng birokrasya na bata ko to, huwag niyong gagalawin ito. Yun po ang maliwanag dito. Ngayon, nagkaroon ng investigation dito sa hearing sa House of Representatives, sa Kongreso, tungkol dun sa na-raid na 900 kilos na sabu sa Pampanga, at sino ang nasa likod nun? Si Michael Yang. So, maliwanag po itong mga koneksyon na ito na talagang sila Duterte ang nagprotekta ng kartel, sila mismo ang drug lord ito sa Pilipinas. Yun po, at ginamit lang yung mga EJ case na yon para matakot sa kanila, matakot yung media, matakot yung mga politiko, at lahat ng pwede pang magsiwalat